napakahalagang papel na ginagampanan nito, lalong-lalo na sa ating mga barangay, ito yung sinasabi sa batas na neglected sector. No? Hindi sila nabibigyan ng tamang pasahod, hindi sila nabibigyan ng pensyon sa pagtanda nila, wala silang security of tenure, walang training, lalong-lalo na. Alam naman, mga first responders ito, no? Kung ang lahat na natatakot doon sa mga naka-quarantine dahil infected ng virus, sila buong tapang nilang hinaharap ito, pero walang kapalit na bayad. Kaya nga sa amin, sinasabi namin, sila ito yung mga bayaning itinuturing, maituturing nating bayani, pero hindi napapansin ng lipunan. Engineer, para sa unang parte ng ating tanungan, maaari niyo po ba na maibahagi sa ating mga kababayan ano nga ba ang Ako Tanod Party List, advokasya na ito? Kailan ba ito natatag at bakit naitatag itong Ako Tanod Party List? Actually, ito ay natatag ng 2010 ba yun, attorney? Yes, 2010 pa. Tapos hindi lang nakapasok sa COMELEC kasi marami pang mga ano. So now, comes election 2025. So sa awa ng Diyos, na-aprubahan din ng COMELEC. So we have a lot of advocacy, especially yung mga tanod, talagang sa barangay, kasi I was being a public official also during my younger days. Kikita ko talaga na kulang yung ano namang tanod. Yung mga benepisyo, yung training, yung mga security tenure nila, at saka yung sweldo. Baka may dagdag din si attorney. Oo, yun talaga ang ang layon ng Ako Tanod Party List na magkaroon ng boses itong mga barangay tanod kasi makikita naman natin na sa kabila ng napakahalagang papel na ginagampanan nito, lalong-lalo na sa ating mga barangay, ito yung sinasabi sa batas na neglected sector. No? Hindi sila nabibigyan ng tamang pasahod, hindi sila nabibigyan ng pensyon sa pagtanda nila, wala silang security of tenure, walang training, lalong-lalo na. Alam naman, mga first responders ito, no? Pero hindi sila nabibigyan ng training, wala silang sapat na, health benefits at saka insurance benefits man lamang. Kaya minabuti ng Ako Tanod Party List na itayo ito para magkaroon sila ng boses sa Kongreso. At para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang ating pong bansa, ang Pilipinas po, ay mayroong mahigit 42,000 na mga barangay. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. At bawat barangay may minimum na at least 20 na mga barangay tanod. Depende ito sa laki. Kung malaki yung barangay ninyo, mas marami pong tanod. So, nasa more or less 840,000 ang bilang po nila sa buong Pilipinas. At nabanggit ni attorney kanina, yung kinakaharap nila, wala silang security, yung sa inyo tenure nila. Dahil every time na may bagong barangay chairman, kabilang din sila sa matatanggal. Yes, yes. Wala sila, hindi sila kumbaga regular. Hindi at allowance lang ang meron sila. Allowance na napakaliit. Ang aming napag-aalaman, quarterly kung binibigyan sila, hindi pa umabot ng 2,000. Oh, quarterly, so every 3 months. Talagang yung ibinibigay sa kanila po, talagang hindi sapat para makapagpamamuhay, sabi ng sabi, maginoong pamumuhay. Ano tawag dyan? Yung standard of living, dissenting pamumuhay, hindi kakayanin. Kay engineer muna, ano ba ang common na ginagawa ng isang tanod? Para at least makompare natin kung akma ba yung 2,000 every quarter, yung kanilang natatanggap. Of course, ang barangay tanod talaga, ako sa bayan namin, kasi yung anak ko mayor doon, saka ako naging councilor, nakikita ko talaga ang tanod plays a vital role sa natin, sa every barangay. Kasi silang mga frontliner. Kung gabi, natutulog tayo, nagagwardya sila. Lalo na maraming mga natin, yung mga akyat bahay. Yung mga tanod, actively nagro-robing sila, nagro-ronda to see to it na walang mangyaring masama sa mga
kababayan natin. More on security lang ba sila? How about ano pa, mga No, marami pa. Ay, yung sa environment, yung basura. Sila rin ang ano diyan, oy, huwag ka magtapon ng basura. Hindi araw ngayon tapon ng basura na hindi yung basura na hindi plastic o whatever. There is a specific day na dapat magtapon sila ng basura. Kumbaga, Engineer June, itong mga barangay tanod natin halos all around. All around. Kasambahay, parang kasambahay sa barangay. Utusan mo maglinis, nandyan yan. Pero Kung walang traffic enforcer, sila nagta-traffic. Pero yung duty hours po nila, Normally, mga 10 to 12 hours yan. 10 to 12 hours tapos 12 hours. 2,000 lang Yes, ang kanilang sinasahod. At bago lang si partner Jason, alam natin, lalo na nung panahon ng COVID-19, itong pong mga barangay workers, no, hindi lang mga barangay tanod, meron pang barangay health worker, iba pang mga functionaries po ng barangay. Ito yung mga tinagurian talagang pinaka-frontline talaga, mga frontliners kung tawagin, kasi nasa harapan nila, nasa kapitbahay nila, nasa paligid nila yung komunidad na dapat nilang serbisyuhan. Mas malayo pa nga yan sa mga, kumbaga mga pulis, mas malayo pa nga mismo sa mga komunidad. Ito talagang nasa barangay ng mga manggagawa, ito talaga yung malapit sa barangay po, attorney. Tama po kayo dyan. Nung COVID, doon talaga lumutang yung pagkabayani nitong mga barangay tanod. Kasi pag may mga naka-quarantine, bawal lumabas, sila ang inuutosan bumili ng mga pagkain, sila nag-ahatid. Kung ang lahat natatakot doon sa mga naka-quarantine dahil infected ng virus, sila buong tapang nilang hinaharap ito. Pero walang kapalit na bayad. Kaya nga sa amin, sinasabi namin, sila ito yung mga bayaning maituturing nating bayani, pero hindi napapansin ng lipunan. Kaya kailangan talaga meron ding titindig para sa kanila. Sir, maliban po sa sahod at wala silang tinatanggap na sahod, wala rin po silang mga insurance na tinatanggap. Ano po ang gagawin po? Wala silang PhilHealth at SSS? Wala silang pension, wala silang mga benepisyong insurance. Samantalang talagang sa paggaganap nila ng kanilang tungkulin, nalalagay sa peligro yung buhay, yung kalusugan. Sir, dahil ba may on the ground, ano po yung sitwasyon? Dahil po sa kakulangan ng sweldo at wala silang benepisyo na tatanggap, minsan po ba yung trabaho ng ating mga tanod ay nakukompromiso, hindi nila nagagampanan yung trabaho nilang maayos? Or meron po tayo talagang mga tanod na despite sa kanilang tinatanggap, na ganun lang, kaliit, quarterly, ay nagagampanan pa rin nila ang trabaho. Kaya kailangan talaga silang suportahan ng gobyerno. Yes, hindi mo matatawaran yung passion nila sa paggawa ng mga tungkulin nito. Sila hindi na, siguro humihingi rin yan ng mga kapalit. Baka nagrereklamo rin. Pero walang nakikinig sa mga reklamo nila. Kaya siguro hindi na nila inisipang magreklamo. Kaya kailangan din talaga na merong isang grupo na magiging boses nila sa Kongreso. Engineer, kung papala rin po sa 2025 midterm elections, ano po ang aasahan natin ng ating mga tanod dito sa ating party list once elected po, especially sa usaping sweldo at insurance? Yun na nga ang plano namin sa advokasya namin na siguro we will pass a law sa Congress na sana mga tanod mabigyan na talaga ng yung regular salary at saka hindi basta-basta matanggal sa barangay. Kasi naging political na rin ang tanod na pagdating ng eleksyon, pag ayaw siya sa maalis siya. So, yun ang gagawin namin sa Congress na magagawa ng batas na para matulungan yung mga tanod, especially sa mga benepisyo nila, insurance, sweldo, at sa mga benepisyo nila. Attorney, patungkol na rin po sa kanilang trabaho dahil sinabi natin kanina na all around yung mga tanod natin, seguridad, kalikasan. Yes, minsan, nung COVID-19, grabe, tad-tad yung trabaho nila. Sir, ano yung mga programa, ano yung mga proyekto na gagawin po ng Ako Tanod Party List para naman po ma-equip sila? Kailangan po rin kasi sila ng mga training. Yes. Tama po ba? Yes, opo. Bukod doon sa nasabi ni magiging congressman na rin, June, yung batas para doon sa kanilang mga pasahod, kinakailangan talaga na magkaroon sila ng proper training. Kasi madalas namang nasusuong ang kanilang
mga buhay at kalusugan sa peligro. So yan, yung mga importanteng sa firefighting nga. So umahawak din yan ng mga hose kung minsan. Firefighting, yung sa first aid naman kung minsan kailangan din nila. Miski yung pag-aaresto. Kasi kung minsan may mga citizen arrest na ginagawa yan, matatapang talaga yung mga tanod natin. So dapat magkaroon din ng mga training yan sa pag-aaresto at yung self-defense na kinakailangan. Maraming At kung mabibigyan lang ng atensyon ng gobyerno itong mga barangay tanod, napakalaki ng maitutulong nito sa lipunan. Kung may institutionalize kung ang potential, magamit ang potential nitong organisasyon ng mga tanod, sabay palagay ko naman ang manginginabang, hindi lang yung mga tanod, ang ating mga barangay, pati na rin ang sambayan ng Pilipinas. Engineer, doon po ba sa ground, nakikita rin po ba natin na minsan yung mga tanod ay nahihirapan sa kanilang mga trabaho dahil rin po sa kakulangan ng kagamitan? 'Di ba? Iba-iba yung trabaho nila, pulis, minsan mga traffic enforcer, minsan sila yung inaasahan natin kapag may mga sunog. Minsan po ba, dahil po sa kakulangan ng kagamitan sa barangay, isa rin po yan sa nakikitang problema po natin, bakit hindi nagagampanan ng mga tanod yung kanilang mga trabaho? Yun na nga, sa bayan namin, especially sa mga barangay, nakikita namin ng mga tanod, kahit isang yung whistle, wala sila doon. Oo. No? Wala silang mga equipment na gamit ng tanod. So, walang flashlight. So, yun ang gagawin namin na siguro kung pala rin, will be in Congress, we will appropriate funding para sa mga kagamitan ng mga tanod. Yun ang gagamitin namin na Attorney? Yes po, talagang kinakailangan para mas maging efektibo yung mga pagganap ng tungkulin ng ating mga barangay tanod. Hindi lang doon sa kaalaman, hindi lang doon sa training, yung mga equipment po sir talagang nararapat din na alalayan, suportahan itong ating mga hanganay ng mga barangay tanod. Opo, engineer, nabanggit nga natin na sa at least 840,000 mahigit ang bilang ng mga barangay police, di na sila barangay tanod lang kasi hindi lang nga sila barangay police kasi napakarami. So barangay tanod na lang kumbaga yung pinaka-term. Pero sa dami po nito, tingin ninyo, kakayanin po ba kung magpapatupad tayo ng regular na pagpapasahod ang gobyerno sa kanila? At tingin nyo saan kukunin natin yung pera na yan? Siguro naman, kayang-kaya ng gobyerno natin kasi ngayon nga, nagbibigay ng pera ang gobyerno. Mayroon silang yung tawag na ayuda. AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Daming pera ang gobyerno. Ito bang mga tanod din, parang pasok din sa mga 4Ps na sitwasyon sa pamumuhay? Sa aming pagkakalam po, pagka tanod ka na, kung minsan hindi ka napapasama doon sa 4Ps. Pero magkano lang sinasahod nila? Pero doon naman, napapasama naman sila kung minsan doon sa AKAP. Yes, oo. May mga pero ito naman, hindi kasi ito regular na binibigay ng So kaya na pondohan ito? Kaya. po. At saka naman ang importante naman dyan, titingnan yung potential na benepisyo sa sambayanan. Kung nakikita naman at nakikita naman natin na talaga namang makakatulong kung talagang pagtitibayin lalo ang hanay ng mga tanod, hindi naman ho sayang. Kasi hindi naman sayang ang pera ng bayan ang para sa kanila. iniisip nga, di ba, tinaasan yung sahod ng mga law enforcer dahil minsan nasisilaw sa pera, gumagawa ng kabulastugan. Paano na lang ito? Sila yung frontliner mismo, minsan kapitbahay pa nila yung mga kriminal, mga tulisan, mga magnanakaw. Paano nila lalabanan yon? Na alam naman natin na kulang din sila sa benepisyo talaga. So kumbaga magiging limitado rin ang kanilang galaw na sila yung pinaka-frontliner talaga. Yes po. Kaya talagang nararapat lang na ibalik din ng gobyerno yung maging commensurate yung pagbibigay naman ng gobyerno doon sa kanilang mga paglilingkod. How about pag-professionalize dito po sa mga barangay tanod? Para muna sa kalaman ng lahat,
Ang barangay tanod po ba ay merong qualification? Dapat ganito yung natapos mo, na meron kang background na ito? Ano po bang qualifications para maging isang barangay tanod? Sa ngayon, dahil wala namang batas na sumasaklaw dyan, hugot-hugot lang po yan. Pagka sinong kursunada ng nakaupong barangay chairman, yun po yan. At on the ground nga, kadalasan, tinitingnan nila, ito medyo malaking pamilya, makakatulong ito sa politika. So nagagamit yan sa politika dahil nga hindi na po professionalize, hindi institutionalized. Nabanggit mo nga, walang batas na nakakasaklaw dito. Gusto nyo po bang gumawa ng Magna Carta para sa kanila? Pero meron na rin isinusulong yung Magna Carta din sa BHW, sa barangay health workers. Parang meron na rin ata. Pati na rin sa, sa mga tanod din. Yun po, yun po. Yun po ang nararapat. Dahil sa kalagayan nila, dapat lang na mabigyan sila ng proteksyon ng ating batas. And maliban dito sa mga barangay tanod, ano pa ba ang isusulong ng Ako Tanod party list? Ito po bang mga barangay tanod, ito lang ba yung nagiging breadwinner sa kanilang pamilya? Malimit? Sa statistiko, madalas sila rin ang breadwinner. Kaya hindi lang pagtatanod kung minsan yan, makikita ninyo, sila rin yung nasa toda, kapag hindi sila nagjo-duty, nasa kalsada, nagpapadyak. So pwede sila mag-sideline? Nagsa-sideline po yung mga. At dahil nga walang nakakasaklaw sa kanila ng mga rules, meron ba? Wala ba under local government code? Wala po. Wala talagang walang regulasyon masyado. Isa pa, sir, nagagamit din po ba yung mga barangay tanod sa ibang mga kabulastugan na mga chairman, mga opisyal ng barangay? May mga ganyan bang mga reports na kailangan din nating baguhin at maiwasan yan maliban dun sa nabanggit ninyo na pipiliin natin ito kasi maraming miyembro ng pamilya? So far, parang wala naman tayong napabalitaan gano'n. Ang unang makakabalita niyan? Yung ating mga reporters, yung mga pero wala naman. Kasi unang-una, itong mga barangay chairman naman natin, puro naman na passionate din talaga sa paglilingkod sa barangay. At sa amin naman, nakikita namin, miski itong mga barangay chairman, yung mga barangay kagawad, gusto rin nila na magkaroon sila ng katulong sa pangangalaga at dito sa mga barangay tanod. Kasi alam niyo po, yung pagpapakain, pagpapa-snacks, pagbibigay ng konting mga pabuya dito sa mga naglilingkod na barangay tanod, galing din sa bulsa ng barangay chairman, Opo. galing din sa bulsa ng ng kadalasan yung kagawad on peace in order. Kaya palagay ko pati sila matutuwa. Opo. Baka pati sila ipaglaban din itong ating party list, Pong Jun. Yeah, so far, mas maganda kung sa isang barangay, minsan, sa observation ko, may mga businessman din doon na tumutulong. Lalo na yung mga may business na nagbibigay rin ng fork-up, mga kape, lahat na pwede din silang tulungan. Nagbibigay din sila. So, Pero ito po, engineer at attorney, kasi katuwang ang mga barangay tanods na ito sa pagpapatupad ng peace and order sa bawat barangay. Yan din naman yung reason kung bakit dapat bigyan sila ng magandang programa, no? At kung papalarin kayo, yan yung isusulong ninyo. Pero yung kanilang pagpapatupad ng peace and order dun sa ano yung nakikita ninyong solusyon dito po sa mga talamak na kalakaran ng illegal na droga na sinasabayan pa ng kriminalidad? Ang unang-unang nakakaalam ng chismis na ganyan sa barangay, yung tanod. Kaya kung minsan, doon din, medyo natatakot din ang tanod kung minsan na ibuwis ang buhay nila. Pero bibihira. Kaya kung matatap lang ng gobyerno, ang network ng mga tanod ay madaling ma-determinar, madali ma-identify itong mga gumagamit ng illegal na droga, nagtatransaksyon ng illegal na droga sa ating mga kabaranggayan. Sir, kanina nag-usap rin po tayo na nakikita ninyo yung malaking potensyal ng ating mga tanod para po sa nation building. Sakaling mabigyan sila ng pagkakataon na ma-regularize at mabigyan sila ng mga benepisyo, lalo na ng mga tamang sweldo
para akma sa kanilang tinatrabaho. Ano yung nakikita natin, sir, para na maitutulong po ng ating mga tanod, engineers, attorney, para po sa nation building na kailangan ng bansa ngayon? Etong mga hanay ng mga tanod natin, ang talagang kadalasan, sila na yung pagdating sa kalikasan, sila yung madali mong mautusan, mag-tree planting kayo, masaya yung gumagawa ng mga ganyang bagay. Maglinis kayo ng kalsada, mag-segregate kayo ng mga basura. Alam mo, ito yung mga madalas na problema sa barangay at nagiging malaking problema ng lipunan. Yung kalikasan, yung kalinisan natin. Walang problema yan pag yung inutusan mo yung mga barangay tanod. Doon pa lang, maganda ng tulong sa ating bayan. Doon naman sa mga kriminalidad, dahil nga sila talaga yung minsan mga marites at mga tulits din yan, napakahalaga na matap ng PNP, ng ating mga enforcement offices at agencies, yung kapasidad nila on information. Sir, napag-uusapan na natin itong anti-criminality, no? At sa nakalipas na administrasyong Duterte, natuligsa yung kanyang war on drugs. Pero pagbaba niya sa pwesto, siya yung may mataas na grado na ibinigay. So ibig sabihin ang taong bayan solve sa kanyang ginagawa. Yeah. Mula noong administrasyon hanggang sa kasalukuyan, anong masasabi ninyo sa sitwasyon sa mga barangay? Mas lumalaba, mas okay, mas maganda, or dapat nating ibalik yung ganoong estilo? Kasi ito saklaw din ng mga barangay tanod. Sila rin yung tagapag-implement. Doon naman sa pagdating dito sa pagtatap ng mga barangay tanod sa kriminalidad, nung mga panahon naman na ipinatutupad yung anti-criminality programs ng ating nakaraang Pangulo, malaki rin po masasabi natin na pagtanong tayo sa kapulisan, malaki po ang ambag ng mga tanod natin, lalong-lalo doon sa mga impormasyon. Kadalasan naman nagiging tinatawag sila mga asset. Kaya hindi ho bago sa hanay ng mga tanod yung pagtulong sa ating kapulisan pagdating dito sa mga programang anti-criminality. Si Engineer, baka may dagdag. Sa ako lang, based on my observation, kasi ako taga Mindanao, especially may ko sa Davao, nakikita ko talaga yung how the previous president really managed our country. Kasi sa Davao, tingnan mo, December, wala talagang yung mga firecrackers, bawal doon. So bakit na-implement yun? Dahil sa mga tanod. Kasi magre-report agad Sir, dito na may nagpaputok. O huli ka agad. Sir, may dito sira. Madali ang that is Davao City. No? Kasi if you go to Davao during December, wala talagang mga firecrackers.